po tayo, pag-usapan naman natin itong bagong Pilipinas. Naku po, ito na nga, palapit na ang midterm election. At may naglabas po ng lineup daw ng bagong unit team, mga kababayan. 'Di ba? Dahil sa alyansa po ng mga mga kandidato ngayon, ay lumabas na nga po ang listahan. Hindi ko alam kung ito ay listahan ba na nanggaling sa Malacanang. Parang pinangungunahan pa nila ang Malacanang sa paglalabas ng di ba? Sa paglalabas po ng tawag natin dito, ng lineup. Parang yan? Binigyan kayo ng ni Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa mga lineup? Teka. Kala ko ba ang sabi bagong Pilipinas, mga kababayan? 'Di ba? Bagong Pilipinas daw bakit mayroong 'Di ba? Bakit mayroon ditong ba't nawawala? Teka. Ayan. Nawawala kanina Ayan bagong Pilipinas. Sabi dito ng politiko, lumang mukha, mga kababayan. Reported members of the administration, senatorial slate for the 2025 elections. Ito na nga. Si Bong Revilla, mga kababayan, lakas CMD. Erwin Tulfo, lakas CMD. Benhur Abalos, lakas CMD. Francis Tolentino, ito yung sinasabi ko sa inyo. Bakit dito? Bagong Pilipinas pero bakit mayroong DD Shets? 'Di ba? Sigurado ba kayo, mga kababayan, na si Tolentino, kasi 'di ba napabalita na siya ay lalapit na o lilipat na ng Partido Federal ng Pilipinas? Pero nakakapagtaka, syempre DDS 'yan. Baka mamaya ginagamit lamang 'yan yung pagkakataon ngayon dahil panahon na naman ng eleksyon. Diba? Gracelyn Dayacosta, shoutout po from Dubai. Sabi naman ni Lakay Gayan TV, kung hindi si Trillanes, hindi natin alam o malalaman lahat ng kalokohan ng mga Duterte. Correct. Mga kababayan, eto diba si Tolentino, bakit ito nakasama dito si Tolentino? Diba? Etong si Vicente Soto. Well, hindi ko rin alam kung si Soto ay sasama, pero pwede. Diba? Wala namang problema. Ang dito, tinitingnan ko lang talaga dito, yung dalawang DD, tatlo na pala, DD Shits. 4 pala, mga kababayan. Diba? 4 na DD Shits. Si Tolentino, Cayetano, Marcos, at si Villar. Kala ko ba bagong Pilipinas? From the word itself, bagong Pilipinas, pero ang ilalagay natin, puro trapo. Diba? O si Camille Villar, manggagaling po ito dahil representative ito, di ba? Galing ng Congress. Pero si Amy Marcos, number 1 na tirador ng kanyang kapatid. Tapos isasama mo sa administration, senatorial slate, mga kababayan. Di ba? Kumbaga para ka nagpakain ng aso, yung aso, kumbaga, tawag dito, yung aso, kinagat-kagat ka na, tinitira-tira ka na, nilapa na yung ulo mo, putya na yan, kung ano nang mga sinabi sa yung masama, at kung ano-ano pa, tapos, palalamunin mo pa sa palad mo. Diba? O itong si Francis Tolentino, mga kababayan, alam natin, ito, kampi natin sa West Philippine Sea. Ako, I do believe, kakampi natin to sa West Philippine Sea talaga si Tolentino. Pero mga kababayan, DDS is DDS. 'Di ba? 'Di ba? Hindi na yan magbabago. Hindi man yan nagsasalita ngayon against the Duterte, pero alam natin, sasakmal yan. Pag siya ay nakapasok, mga kababayan, iiwan na rin kayo yan sa ere. Ay si Abalos, ano ba to? Lakas CMD daw. Partido Federal ng Pilipinas din siya. Pero,
Pagdating sa mga kay Baste Duterte, 'di ba? Sa pagmumura ni Baste, walang say to eh. Kaya palagay ko, mga kababayan, takot to eh. Di kaibigan ito, best friend ito ni Digong. Although nasa cabinet siya ni Pangulong Bongbong Marcos, sige, bigyan na natin ng chance. Pero hindi ko pa rin siya iboboto. 'Di ba? Ang iboboto ko lang dito, Erwin Tulfo, Tito Soto. Yan lang, mga kababayan. At pwede na rin si Cayetano kahit papano. Dahil magaling naman si Cayetano eh. Hindi ko naman tinitingnan kung ano yan. Dahil hindi naman lantaran niya kagaya ng kapatid niya. 'Di ba? Pero itong si Amy, nakanantipaklong naman, mga kababayan. Parang ang sakit sa tiyan. Parang ang sakit sa damdamin. Ako sa totoo lang, pag nakikita ko yung pagmumukha nito ni Amy, banas na ako eh. Pero sabi ng iba mga kaibigan ko, sabi nila, kaysa naman makabalik ang Duterte kung walang pagpipilian dahil 12 naman ang kailangan, mag-Amy Marcos na rin sila. Sabi ko, kung mag-Amy Marcos kayo, hindi na lang ako boboto para sa lalagyan ko na lang ng blanco yung mga iboboto kong senador. 'Di ba? Basta ako kay Erwin Tulfo lang, mga kababayan, at kay Tito Soto. Kung ito ang lineup ng dalawa lang sa akin ang kukunin ko rito. 50-50 pa kay Bong Revilla. Pero kung pag-uusapan, sasama ba itong mga senatorial slate na to? Ito si Erwin, sasama to. Etong si Bongo, sasama to. Hindi ko sinasabi na mananalo Ang sinasabi ko, sasama talaga to sa administration senatorial slate. Kasi si Bong Revilla, lakas CMD to, lagi ko nakikita ito, mga kababayan, at general pa ata ito ni Speaker Martin. So sasama yan sa administration. Si Erwin Tulfo ganun din, at si Abalos. Si Francis Tolentino, hindi ko alam. Siguro kakapalan na ng mukha pag sumama pa to sa administration slate. 'Di ba? Si Tito Soto, mga kababayan, dahil siya ay isang NPC, pwede siguro, 'di ba? Baka sumama. Si Pacquiao pwede rin. Nagkakausap naman sila ni Pangulong Bongbong Marcos nito, sasama to. Pero si Lacson, hindi ko alam kung sasama ito sa senatorial slate ng administration, mga kababayan. 'Di ba? Oh. Dito kay Cayetano, hindi ko rin talaga alam, 50-50. Si Villar, 50-50 rin. At si Amy Marcos, pucha, para kang kumain ng sarili mong suka pag sumama ka. 'Di ba? Tito Regua, simple lang, yes or no lang. 'Di ba pag sumama ito si Amy Marcos, mga kababayan, pagkatapos mong lagyan ng basura at kung ano-anong pagsasabihin mo dito kay Pangulong Bongbong Marcos, sasama ka? Kapal naman ang mukha mo. 'Di ba? Sumama ka na dun sa PDP laban. PDP na walang laban. Sabi ni Ma'am Yuki, kalma daw. Nakakainis kasi, mga kababayan, hindi ko alam kung saan nanggaling. Pati yung kanyang balita na, ano to? Mga kababayan, yung balita niya na gigirahin na daw tayo ng China. Dahil sa 25 na sites natin. Hayop talaga. Ang US daw, hindi tayo tutulungan. Paano niya nalaman yun? 'Di ba? Nananakot lang tong mga to para meron silang ibang mga maibato Akala nyo naman maluloko nyo pa mga Pilipino. Kayo, mga kababayan, sino ang mga iboboto nyo dito? Pero para sa akin dalawa lang ang dalawa or tatlo. Erwin Tulfo, kasi alam ko magaling to. 'Di ba? Sa DSWD pa lang, kung hindi siya natanggal doon, talagang hinahangaan ko to Talagang masipag to. Si Tito Soto, magaling, talagang tested. Mga kababayan, si Pia Cayetano, kahit papano okay ito sa akin. Dahil binabara nga nito si Robin Padilla 'Di ba? Binabara niya si Robin Padilla.
At ginagawang tanga. Sabi ni Infinite Streams, butterfly si Yancy at Tolentino always flying away. Sabi ni Lindaimos TV, basta ako ibinoto ko si Amy Marcos is Marcos. Okay, wala naman tayong problema mga kababayan. Kung iboboto nyo si Amy, walang problema. 'Di ba? Kasi hindi naman natin mapiplease ang lahat. But if I'm going to ask, 'di ba? If I were you, nako. Marcos nga, blood is thicker than water, ganun ba yung sinasabi ninyo? Pero nakita nyo naman kung paano niya ipahiya yung kapatid niya. 'Di ba? Supposedly, yung sibling mo dapat, yung kapatid mo, ang kaagapay mo. Pero very contradictive lagi ang ginagawa ni Amy Marcos sa kanyang kapatid. Pero bahala kayo, 'di ba? Sabi ni Ma'am Semi, di ko rin iboboto si Abalos. Di ko boboto 'yan, mga kababayan. Ano 'yan ni para sa akin napaka-weak ni Benhur Abalos. Tuta ni Duterte 'yan eh. Sabi ni Gracelyn, pass daw siya kay Amy. Lakas maka fake news. Pass na sa mga artista na wala namang ambag sa Senado, puro pagbubutas ng bangkulang. Eh si Manny pwede pa. Pwede rin si Manny Pacquiao, pero kung may pagpipilian pa, basta ako dito, Erwin at Vicente Soto, Pia Cayetano, kahit papano. Diba? Pamela D, naimbag nga rabi, Sir GP, naimbag nga rabi, kada kayo amin na po. Lakay Gayem, kukuha din ako sa tunay na oposisyon para mabalanse. Oo, di ba mga kababayan? Ako pagtatakbo si Trillanes, kunin ko yan. Si Dilima, kukunin ko yan. So dalawa na. Dilima, Trillanes sa oposisyon. Pag tumakbo si Lenny, ewan ko lang kung kasi mayor daw siya. Di ba? So tingnan natin. Abogado yan eh. Ito, abogado rin naman si Benhur, si Francis Tolentino. Kaya lang alanganin ako sa kanila eh. Pag pumasok pa yung tatlong Duterte, patay tayo dyan. Diba? So doon na ako kung halimbawa tatakbo rin yung mga Duterte para hindi makapasok yon, pipiliin ko na si Bong Revilla, pipiliin ko na si Manny Pacquiao, pipiliin ko na itong Cayetano. So Revilla, Tulfo, Vicente Soto, Pacquiao, Lacson, Cayetano. Para wag na mabigyan ng slot yung tatlong Duterte. Pero pag halimbawa mga kababayan, sila ay nagloloko lamang, hindi naman tatakbo yung mga yon, eh si Erwin pa lang at Tito Soto at Pia Cayetano yung trip ko. Diba? Sabi ni Infinite, tatlo lang deserving dyan pero we need numbers now. Revilla, Pacman, Soto, Lacson, Erwin, Tulfo for me now. If merong Willie Ong, mas maganda. Pwede rin. Diba? Tama. Oo, kasi 12 ang kailangan natin, mga kababayan eh. Halimbawa lang na nagkataon talaga. Dahil numbers ang kailangan natin, 12 yan. So para hindi makapasok yung mga kalaban, Bong Revilla, Tulfo, si Abalos wag na yan. Ayaw ko yan kahit na walang slot. Diba? Vicente Soto, Pacquiao, Cayetano, Lacson. Yan, kukunin ko yan. Pero grabe, napakaaga pa lang ng napakaaga pa lang naglalabas na sila. Eh, hindi naman ang galing ito sa Pangulong Bongbong Marcos. Kasi alam ko na kapag mga kababayan, kung maglalabas sila ng senatorial slate nila, eh dapat ang maglalabas niyan ang PFP o kaya ang Pangulong Bongbong Marcos. Pero habang wala, eto ay lang, kumbaga parang testing the water lang din to mga to, no? Tinitingnan nila kung sino talaga yung mga lulusot o yung mga ng tao, bet ng tao. Sabi ni Ocho, agreed, Infinite. Bahala na kung mag-trader pa sila. Never sa mga anti-Marcos na dilawan. Shoutout po kay Ma'am Angie Ansusyon. No to Amy, kakawalang gana, mismo kadugo sinisiraan niya. No way to Amy. At Ana Katalan, good evening Kagaw. Ako mga kababayan, bahala po kayo ha. Hindi ko po kayo pinangungunahan kung ano dyan. Basta ako sinasabi ko sa inyo maliwanag na hindi ako, ayaw ko talaga kay Amy.
'Di ba? Not unless Amy will do something na talagang magpapatibay sa akin kasi marami rin naman nagsasabi na baka ano lang daw 'yan, Trojan horse. I don't buy it, pero pakitaan nila ako talaga ng katibayan. Kasi umiiwas kahit nga yung birthday ni First Lady Imelda wala siya sa picture pero wala siya sa picture pero nandun po siya sa video. Nandun siya, ayaw niya lang magpakita sa picture. So there is something that really caught my eye. Nasabi ko, ano to? Ayaw niya lang magpakita? Natatakot siya sa mga Duterte? Di natin alam, di ba? Yung kay Ace Barbers po, partido yan ni magkakasama po sila ni Amy Marcos. Yung partido ni Ace Barbers. Alam ko nationalista party yan. Kung di ako nagkakamali. Sabi naman ni nagbigay na ng pahayag si Ace Barbers, definitely daw na si Amy Marcos ay talagang kukunin daw ng administration. Di natin alam. Marami pa to. Sobrang aga pa. We are 5 in July, mga kababayan. Nandito pa tayo sa sa simula pa lang, 'di ba? First week ng July, October pa ang pasahan. So marami pang magpapalit. Marami pa yung lalabas diyan. So bahala na kayong pumili kung sino. Pero ako ayaw ko ng DDS. Ayaw ko ng mga DD shits. Ma'am Brenda Dicano, shoutout po, good morning. Happy viewing. Medyo late na kayo, Ma'am Brenda. Welcome back po muli sa ating channel, Ma'am Brenda Dicano. Yan yung mga talagang mababait nating mga mga lagi nandito, mga umaagapay dito sa Facebook. Papalit-palit sila Ma'am Brenda Dicano, sila Ma'am kalimutan ko yung isang pangalan ng isa rin na nagpapa-stars. Okay. Anyway, mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat Salamat po sa panonood. Sabi ni Gracelyn Dayacosta, of course, no to DD shits. Hindi talaga, mga kababayan, wag na tayong diyan kasi alam natin ang 2025 is very critical. Sobrang critical po niyan dahil hindi pa rin natin maiaalis ang destabilization na pinaplano ng mga Duterte. So pag sila, 'di ba, nagmaterialize diyan, dumami sila sa Senado, sigurado tapos ang buto-buto. Ma'am Brenda Dicano, thank you so much po for the blessing. Ganon din kay Ma'am Yui Sawaki Thank you so much po sa pag-share ng blessings. Maraming salamat. Ngayon lang ulit tayo nakaranas ng sa tagal-tagal, 'di ba? Thank you so much po muli, mga kababayan. Magkita-kita po tayo sa mga susunod natin na mga live stream. Fernanding Ampanya Kalakal, watching from Illinois. Thank you so much for watching. RN 2 cents, no to DDS, no to IME. Infinite Streams, young gun sana sa mga Congress, madaming deserving dyan mag-senador. Kaya lang mga kababayan parang tinatapos pa nila yung kanilang 'di ba ilang termino din naman yung mga congressman. So palagay ko bago sila lumipat pagka-senador, kailangan maging hinog muna sila ng husto. Marami. I totally agree, Infinite Streams. There are a lot of people from the Congress na talagang deserve po sila na maging senador. Talagang magagaling. Tikbalang, thank you so much. At Gracelyn Dayacosta, Infinite through, marami sa Congress. Bye-bye po. Thank you so much and have a nice day. Have a nice day. Good day to everyone.